paghahanap ng mga solusyon, mga zone ng pagbubukod. Isa sa mga mahahalagang bagay ay ang kapaligirang ating ginagalawan. At ang plastik ay isa sa pinakamahalagang salik sa paghubog nito. Ang micro at nanoplastics ay nakapasok na ngayon sa bawat sulok ng planeta. Ngunit ang kanilang pamamahagi ay malayo sa uniforme. Ang ilang mga rehiyon ay nag-iipon lalo na ang mataas na konsentrasyon ng mga plastic na particle. At wala kahit saan na mas malinaw kaysa sa mga karagatan. Bawat taon, humigit kumulang 11 milyong tonelada ng plastic na basura ang pumapasok sa karagatan. Ang katumbas ng isang Eiffel Tower na ganap na gawa sa plastic na bumubulusok sa dagat tuwing 8 oras, o humigit kumulang 1,100 tulad ng mga tore taon-taon. Sa una, ang mga tore na ito ay binubuo ng mga bote, bag, lambat sa pangingisda, at iba pang basurang plastic. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng impluwensya ng sikat ng araw, alon, at weathering, nahati sila sa bilyon-bilyong hindi nakikitang mga mamamatay, micro at nanoplastic na particle. Ayon sa pananaliksik, humigit kumulang 75% ng maliliit na debris na mas mababa sa 5 milimetro ang laki ay binubuo ng mga plastic. Ang ibabaw ng mga karagatan sa mundo ay natatakpan na ng higit sa 350 trilyong mga particle ng microplastics. At ang bilang ay patuloy na lumalaki ng mabilis. Gayunpaman, ang kalaliman ng karagatan ay mayroong hindi mabilang na trilyon pa, na bumubuo ng isang hindi nakikita ngunit napakalaking lugar ng kontaminasyon. At gayunpaman, hindi lang iyon. Naging nakakalaso ng simoy ng dagat. Kapag bumagsak ang mga alon sa ibabaw ng karagatan, lumilikha sila ng hindi mabilang na mga bula. Habang sumasabog ang mga bula na ito, hindi lamang sila naglalabas ng mga kristal ng asin sa hangin, kundi pati na rin ang mga microscopic na plastic na particle. Dala ng hangin, nagkakalat ang micro at nanoplastic sa buong planeta. Kung mas malakas ang hangin at mas mataas ang foam ng dagat, lalo na sa panahon ng bagyo, mas maraming particle ang naangat sa atmosfera. Bagaman hindi nakikita ng mata, ang hangin sa paligid natin ay literal na puspos ng mga ito. Bawat taon, humigit kumulang 136,000 tonelada ng microplastics ang dinadala mula sa karagatan patungo sa lupa sa pamamagitan ng hanging dagat. Iyon ay higit sa 370 tonelada bawat isang araw. Sa atmosfera, ang mga plastik ay dinadala ng libu-libong kilometro sa pamamagitan ng mga agos ng hangin. Naninirahan sila sa hamog at nahuhulog sa lupa kasama ng nyebe at ulan. Ang mga baybayin at mga baybaying rehiyon ang unang nakaranas ng epekto. Kapag ang mga tao ay pumupunta sa dalampasigan para sa bakasyon, para sa paglangoy, upang makatanggap ng kaunting sikat ng araw, palagi silang nagpapadala sa akin ng mga larawan ng microplastics dahil ang lahat ng mga tabing dagat ay puno ng microplastics. Natuklasan ng isang pag-aaral na isinagawa sa isang coastal city sa silangang China na ang isang tao ay nakakalanghap ng hanggang 1 milyong microplastic particle bawat taon sa pamamagitan lamang ng paggugol ng oras sa labas. Ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa mga particle na mas maliit sa 100 micrometers, na madaling makapasok sa respiratory tract. Dahil karamihan sa mga baybaying bansa sa veterinaryo ay walang maayos na sistema ng pamamahala ng basura. Naglalabas sila, alam mo, marami, ang ibig kong sabihin, napakalaking basurang plastic sa Mediterranean Sea. Ito ang unang dahilan. Ang pangalawang dahilan, mayroon tayong 2 ilog dito, sa bahaging ito ng Mediterranean Sea, Seyhan at Ceyhan. Ang 2 ilog na ito, sa 2 sa 5 pinakamaruming ilog sa dagat Mediteraneo. Ang pagre-recycle ay talagang ginagawa ang 2 ilog na iyon na pinakamaruming ilog sa dagat Mediteraneo. Nagdadala sila ng higit sa 5,000 tonelada ng basurang plastik sa dagat Mediteraneo bawat taon. Sobra na. At gayon din ang baybayin sa baybayin ng Turko ay may polusyon tulad ng 31 kilo bawat kilometro bawat araw. Araw-araw, 31 kilo ng plastik na basura ang umaabot sa halagang iyon sa 1 kilometrong baybayin. Sobra na. Isipin mo na lang, ang isang plastic bottle ay 10 gramo o 15 gramo. Maaari mong isipin kung gaano karaming mga bote ng plastik, alam mo, ang strand sa mga baybaying iyon. Si Dr. Sergio Ganatra ay isang cardiac oncologist at direktor ng cardiac oncology program sa Lehi Hospital and Medical Center. Pinamunuan niya ang pananaliksik sa intersection ng cardiovascular medicine, oncology, at
at environmental sustainability. Ayon sa kanyang pag-aaral, na ipinakita sa American Academy of Neurology, ang pamumuhay sa mga lugar sa baybayin ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng kapansanan sa utak at kadaliang kumilos. Ang dahilan nito ay ang mataas na konsentrasyon ng microplastics sa tubig, hangin at lupa ng mga rehiyong ito. Nakakaalarma, tunay, na ang nakikita natin, na ang mga taong nakatira malapit sa tubig sa baybayin na may mataas na dami ng microplastic na konsentrasyon sa tubig dagat. Mayroon silang mas mataas na prevalence, mas mataas na rate ng iba't ibang cardiovascular disease, stroke, diabetes at iba pang metabolic na kondisyon, pati na rin ang cognitive mobility at self-caring na mga kapansanan at, alam mo, ang mga kakayahan na mamuhay ng nakapag-iisa, sa esensya, ay mas mababa sa populasyon na iyon. Sinuri ng mga mananaliksik ang data ng kalusugan mula sa mga residente ng 218 coastal county sa buong Estados Unidos, na inihahambing ang mga ulat ng CDC sa mga antas ng microplastic na polusyon sa kapaligiran. Ang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Ang mga kapansanan sa memorya at pag-iisip ay nangyari ng 7% na mas madalas sa mga residente ng mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng micro at nanoplastics kumpara sa mga nasa mga lugar na may mababang konsentrasyon. Ang mga sakit sa motor ay 6% na mas madalas. Ang mga kahirapan sa pag-aalaga sa sarili, tulad ng pagbibihis o pagpapanatili ng kalinisan, ay 16% na mas karaniwan. Ang kawalan ng kakayahang mamuhay ng nakapag-iisa, kabilang ang pamamahala sa pananalapi o pamimili, ay 8% na mas madalas. Sa mga rehiyon sa baybayin, kung saan ang konsentrasyon ng micro at nanoplastics ay higit na lumampas sa matatagpuan sa loob ng bansa. Ang mga tao ay nagbabayad na ng presyo, hindi lamang sa kanilang kalusugan, ngunit sa kanilang buhay. Sa isang pag-aaral na pinangunahan ni Dr. Sergio Ganatra, inihambing ng mga siyentipiko ang mga rehiyon na may mataas at mababang antas ng microplastic na polusyon. Ngunit ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong. Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng mababang antas ngayon? Upang masagot ito, tingnan natin ang mga numero. Tinukoy ni Dr. Ganatra ang mababang antas ng kontaminasyon bilang isang maliit na plastic particle sa bawat 200 bathtub na puno ng tubig dagat. Sa unang sulyap, maaaring balewala iyon. Ngunit kapag ang nag-iisang particle na iyon ay nasira sa mga nanoscale fragment, ang bilang ng mga particle ay tataas hindi ng 10 o daan-daan, ngunit sa milyon-milyong beses. Isaalang-alang natin ang isang simpleng pagkalkula. Ipagpalagay na ang volume ng isang ganoong kaliit na plastic particle ay 1 cubic millimeter lamang. Halos kasing laki ng isang butil ng buhangin. Sa paglipas ng panahon, nahahati ito sa maraming maliliit na piraso. Ngayon, kung ipagpalagay natin na ang nag-iisang microparticle na ito ay naghiwa-hiwalay sa mga fragment na humigit kumulang 100 nanometer ang lapad, iyon ay bubuo ng humigit kumulang 1 trilyong particle. At kung ang kanilang laki ay bumaba sa 10 nanometer, ang bilang ay tataas sa 10 hanggang 15 o 1 quadrillion nanoparticle, lahat mula sa isang microparticle. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa pagsasanay? Nangangahulugan ito na kahit isang baso ng gayong malinis na tubig na halos hindi na umiiral, ay posibleng maglaman ng humigit kumulang 5 milyong nanoplastic na particle. At para sa katawan ng tao, pagkatapos uminom ng isang baso lamang, hindi bababa sa 5 milyong mga sel ang malalagay sa panganib. Kaya't maaari bang talagang ituring na ligtas ang tinatawag na mababang antas ng kontaminasyong ito? Ang bawat isa sa 5 milyong particle na iyon na pumapasok sa isang katawan ay maaaring mag-trigger ng pamamaga, maging sanhi ng hypoxia, at makagambala sa komunikasyon sa pagitan ng mga neuron. Tandaan na ang mga epektong ito ay hindi palaging napapansin kaagad. Isang banayad na sakit ng ulo, paminsan-minsang pagkapagod, pagkabalisa, o kahirapan sa pag-concentrate. Ang lahat ng ito ay maaaring mga maagang babala na palatandaan ng paghina ng cognitive, mga sakit sa neurodegenerative, kapansanan, at sa huli, kamatayan. Ang mga sintomas na ito ay partikular na nakikita sa mga taong nakatira o gumugugol ng makabuluhang oras malapit sa mga rehiyon sa baybayin. At ang pagbaba sa kanilang kalusugan ay isang tanda ng maagang babala. Bilang salamin ng isang mas malaking krisis na nangyayari sa buong mundo. Naaalala mo ba ang sinabi ni Professor Gendoto na ang mga bansa sa baybayin ng Mediterranean ay walang sapat na sistema ng pamamahala ng basura? Well, ayon sa pananaliksik,
Ang konsentrasyon ng microplastics sa rehiyong ito ay halos 4 beses na mas malaki kaysa sa North Pacific Ocean, kung saan, sa pamamagitan ng paraan, ang Great Pacific Garbage Patch ay matatagpuan. At bilang karagdagan sa 5 kilalang invisible garbage patch, natukoy ng mga mananaliksik ang ika-6 na garbage patch na nakatago sa Mediterranean Sea. Ito ay tinatawag na invisible dahil halos binubuo ito ng microplastics. At hindi tulad ng iba pang mga karagatan ng basurahan na hindi bababa sa malayo sa baybayin ng makapal ang populasyon. Ang isang ito ay napapalibutan ng 21 bansa. Ito ay tahanan ng halos kalahating bilyong tao. Masasabi nating ito ang pinakadelikadong basurahan sa planeta dahil dito, nasira na ang plastik sa maliliit na sukat na delikado sa buhay. Ang bawat naninirahan sa Mediterranean ay patuloy na humihinga ng hangin na may napakataas na konsentrasyon ng nanoplastics. Ito ay isang lubhang mapanganib na zone na dapat matagal na ang nakalipas ay itinalaga bilang isang exclusion zone. Ngayon, alalahanin ang halimbawa ng baterya at isipin kung gaano karaming mga naka-charge na particle ang naroroon at kung gaano karaming enerhiya ang nakakonsentrate doon. Kaya naman ang Mediterranean Sea ay mas mabilis na umiinit kaysa sa iba pang karagatan sa mundo. Ito ay napakaseryoso dahil ang Mediterranean ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng klima ng Europa at mga bansa sa Mediterranean. Naaapektuhan nito ang mga pattern ng panahon, pamamahagi ng ulan, at maging ang mga ecosystem ng buong rehiyon. Ito ay tiyak na ang matinding pag-init dito na hinimok ng micro at nanoplastics na nagpapatindi sa mga anomalya sa klima, matinding mga kaganapan sa panahon, at maging sa mga natural na sakuna sa buong Mediterranean. Samantala, ang dami ng micro at nanoplastic ay patuloy na tumataas sa bawat minutong lumilipas. At ang personal na nag-aalala sa akin ay hindi alam ito ng mga tao at patuloy silang naglalakbay sa mga rehiyong ito. Madalas kasama ang kanilang mga anak na iniisip na pupunta sila roon upang magpahinga at mag-recharge. Ngunit sa katotohanan, pumapasok sila sa isang zone ng matinding panganib. Kaya ang mga bagay na minsang sumasagisag sa kalusugan, kalayaan, at karangyaan, tulad ng yate sa bukas na tubig, isang vilya sa tabi ng dagat, o kahit isang pribadong isla sa karagatan, unti-unti na silang nagiging mga exclusion zone. Sa ngayon, ang problemang ito ay pangunahing kinikilala ng mga siyentipiko. Ngunit sa lalong madaling panahon ito ay magiging imposible para sa publiko na huwag pansinin. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi maiiwasan ang malawakang paglipat mula sa mga baybayin